yung our old life, yung mga sinful nature, yung ating human nature. Makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Sa Pneuma Way tayo. Pneuma Way. No? Romans 8:12. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what is your sinful nature urges you to do. So, we are not obliged o hindi tayo obligado na gawin kung ano yung dinidikta ng sinful nature mo. Hindi yung pag sinabi ng sinful nature mo, gawin mo to. Gagawin mo naman. Hindi mo obligadong gawin yon. Pigilan mo. Huwag mong gawin. No? For if you live by its dictate, you will die. No? Kung ipamumuhay mo yung idinidikta ng Espiritu, ng sinful nature natin, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. No? Kung ipamumuhay natin yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, no? At papatayin natin yung mga pangit nating gawain, yung sinful nature natin, you will live. Mabubuhay ka. Without the Holy Spirit, we cannot. But we can because of the Holy Spirit. You are not under obligation to do your sinful nature. We have a freedom now. May kalayaan tayo sa Diyos. Pero hindi kalayaan na gumawa ng masama. Kalayaan na sundin ang kalooban ng Banal na Santong Espiritu. Romans 8:14. For all who led by the Spirit of God are children of God. For all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful and slave. Hindi mo tinanggap ang espiritu na kung saan magiging alipin ka, espiritu na kung saan magiging matatakot ka palagi. Instead, you receive God's Spirit. And when He adopted you as His own children, nung tinanggap natin ang espiritu ng Diyos, He adopted us as His own children. Tinuring tayo ng Lord na kanyang mga anak. Now we can call Him our Father. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Kaya nga po ito pag nasa iyo espiritu ng Diyos, you are God's children. Kaya ang buhay natin, nandun palagi sa tamang direksyon because of the Spirit of God. Pag ang trabaho ng isang tao ay wala lagi sa direksyon, laging magulo, laging magulo, wala sa kanya espiritu ng Diyos. At baka hindi pa siya anak ng Diyos. Ang sabi po ng Exodus, how do we know if we are a child of God? If you are a child of God, you are led by the Spirit. How do we know if you are a child of God? Dahil tanong niyo na ba, anak ba ako ng Diyos? If you are a child of God, you are led by the Spirit of God. Tama. No? May nagli-lead sa'yo. Ang Espiritu ng Diyos. May nagko-convict sa'yo because you are a child of God. So don't worry your situation. You are a child of God. The Spirit will lead you. Huwag mo isipin ko na sitwasyon mo ngayon, madilim ba? Mapangit ba? Don't worry your situation. The Spirit will lead you. Kailangan matuto ka lang makinig, matuto ka lang alamin ang trabaho ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Matuto nating alamin kung ano yung pinapakinggan natin. Ang sabi po ng Exodus, dito sa example po rito, no? The Israelites were the children of God. Amen. God bring them out of Egypt and when they, no? Ang Diyos inilabas sila sa Ehipto. At nung nandun na sila sa wilderness, naglalakad sila, ano nangyari? Madilim. No? Madilim doon, hindi nila alam kung saan sila patungo. But the Spirit of God led the Israelites. No? Dahil they are children of God. No? So kaya po, if we are children of God, don't worry. The Spirit of God led you doon sa tamang direction. Like the Israelites. Nung madilim, merong pillar of fire. Tumatanglaw sa kanila para tama yung direction nila. Ganon din si Lord. Pag anak ka ng Diyos, iilawan ka niya para tamang direction. Amen? Kaya ikaw, kung madilim ang sitwasyon mo,
Ngayon, doon ka sa Numa Way. Huwag ka sa Sarka Way. Amen? When God divided the Red Sea, at matapos silang makatawid doon, bakit isinara uli yung Red Sea? Pwede naman hayaan na lang ni Lord na open yun eh. Pero isinara uli ni Lord yung Red Sea. Bakit? Para hindi na makabalik yung mga Israelites doon sa Egypt. Bago pa itawid ang Egypt, nandun na yung... bago pa itawid ang mga Israelita, nandun na yung Egypt. No? At yung Egypt, yun yung place na kung saan nandun yung mga kasalanan. Kaya inalis sila ng Lord doon. Kaya sinara na yung dagat para hindi na sila makabalik. The problem is their human nature, their sinful nature. Ang isip nasa Egypt pa rin. Balik mo kami sa Egypt. Wala ritong karne, walang pagkain. Di ba yung mga Israelita? No? Nagrereklamo sila, sa Egypt na lang kami. Ba't ba kami tinawid pa rito? Ang gusto ng Lord, alisin ka sa Egypt. And then, dalhin ka sa promised land. Ha? So, sa atin po, iwanan mo na yung mga Egypt mo. Iwanan mo na yung Egypt mo. Kung ano man yung gusto mong balikan doon sa old life mo. We are children of God and we become overcomer because of the Spirit of God. And if the Spirit of God is in us, the Spirit of God will lead us to the right direction. Iwanan mo na yung Egypt mo. No? Follow God's voice dun sa promised land na gusto niyang pagdalan sa atin. Na ipinangako niya. Ito nga kasi ang problema eh. Hindi talaga tayo familiar sa tinig ng Espiritu ng Diyos. So Romans 18:17, no? The assurance that we are a child of God. Since we are His children, we are His heir. Tagapagmana. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But we are to share His glory. We must also share His suffering. So ito po yung assurance that we are a child of God. Kaya pag nasa iyo Espiritu ng Diyos, you are a child of God. Ito assurance niya, tayo po tagapagmana. Kaya iwanan mo na yung old life mo. No? Kailangan malakas palagi tayo. No? Doon sa tug of war, alam ko lagi tayo nananalo kasi ang Espiritu ng Diyos nasa atin lagi. Kaya lagi tayo nagtatagumpay. So, sa-summarize na po natin. No? Sa Romans 18, hanggang 27, the future glory, Paul elaborated on our sharing with the suffering and future glory that will be revealed through the help of the Holy Spirit. No? Ang banal na Santong Espiritu. Siya po yung magsasabi sa atin lahat. No? Magpapaalam doon sa future glory na naghihintay sa atin sa kaluwalhatian. And sa Romans 8:29-39, Paul conclude that those who belong to Christ are secured in the love of God. Nothing can separate us from His love. Amen? Sa Romans 8:29 hanggang 39, nag-conclude si Paul doon. Sabi niya, kung mabasahin niya, that those who belong to Christ are secured in the love of God. Nothing can separate us from His love. Kaya iwanan mo na yung Egypt mo. Iwanan mo na yung human sinful nature natin. Be familiar sa voice of the Holy Spirit. No? If we walk in Numa Way, this is what God prepared for us. Yung future glory. Yung future glory. Kung lalakad tayo sa direction na kung saan nais ng banal na Santong Espiritu sa atin, ito yung future glory na inihanda sa atin ng ating Lord. Sa lahat ng anak ng Diyos, no condemnation, no separation. You know why? Si Apostle Pablo, he started in chapter 8 in Romans, there is therefore for no condemnation. And he ended up, there is no separation for those who are Christ Jesus. No? No condemnation, kapatid. No separation. Kaya lang dapat nandun ka sa Numa Way. Yung old life mo, iwanan mo na. No? Mapagtagumpay, we are all overcomers. If God is for us, who can be against us? No? Those who belong to Christ will share the glory when Christ return.
Huwag kayong mainip. Babalikan Lord at makakahati niya tayo sa kanyang tagumpay. How do we win this tug of war within us? Simply. At ito po ang sagot. Yung sinabi natin kanina, how do we win this tug of war? The battle over indwelling sin is won by the indwelling of the Holy Spirit. Only the Holy Spirit can give us victory. Magtatagumpay tayo dahil sa tulong na banal na Santong Espiritu na nasa sa atin. We are free to live. We are not obligated to do our sinful nature because we are not from Sarkaway. We belong to Numa Way. At dito po ako magtatapos. Hallelujah. Sino pong nakakaranas dito ng paghihirap? Sinong naguguluhan? Sinong magulo pa rin ang buhay? Ang tagal na nating Kristiyano, ang gulo pa rin ang buhay natin. Hindi pa rin tayo lumalago. Hindi tayo maging mapagtagumpay. So, ang tanong po natin ngayong gabing ito, which way, no? Aling daan, aling direction ang nilalakaran mo? The Sarkaway, our flesh, or the Numa Way, the Holy Spirit? Live according to Spirit. Tayo pong lahat, live according to Spirit. Be familiar with the Spirit of God and be filled with the Spirit upang maging matagumpay po tayo. Continue walking to Numa Way. Living to Sarkaway does not please God. Kung ang tatakin po natin yung Sarkaway, hindi po si Lord nalulugo dito. But, pag yung Numa Way ang ating po laging tinahak, it leads to life and favor and victory and peace and hope and joy of God. Amen. Praise God. Hallelujah.